Tahimik at payapa rito sa kwarto. Pero hindi ako matatahimik at lalong hindi ako magiging payapa, lalo na't kailangan ko nang umalis. Oo, napagdesisyonan ko nang ituloy ang pag-aaral ko sa abroad. Hindi ko pinili ang pag-aaral ko sa ibang bansa dahil iyon ang gusto nila mama at ng mom ni Harvey. Pero dahil iyon na talaga ang pinili ko una pa lang, bago pa man kami maaksidente ni Harvey. Mahirap sa akin ang iwan si Harvey, lalo na't hindi pa siya gumagaling mula sa aksidenteng nangyari. Pero sa tingin ko ay ito ang pinakamagandang pagkakataon para umalis. Hindi na ako magpapakita sa kanya dahil baka pigilan niya lang ako at hindi matuloy ang plano ko. Inayos ko muli ang sarili ko. Tumingin ako sa salamin at pinunasan agad ang mga luha sa pisngi ko na kanina pa tumutulo. Kailangan kong ipakita sa kanila na matatag ako. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba sa living room namin kung saan naghihintay ang nanay ko at ang mom ni Harvey. Pagbaba ko ay naabutan ko silang may pinag-uusapan. Nang makita naman nila na nakababa na ako ay nabaling sa akin ang tensyon nila. Sinigurado kong hindi bakas sa mukha ko ang lungkot. Sinigurado kong hindi nila mababasa ang emosyon ko. Maupo ka muna dito, Anya. Kukuha lang ako ng maiinom ninyo. Saad ni Mama at pumunta sa kusina ng bahay namin. Bumalik ang tingin ko sa mom ni Harvey at nginitian ko siya kahit pilit lang. Nasabi na sa akin ng mama mo kung ano ang desisyon mo. Ang mom ni Harvey ang unang nagsalita dahil wala rin naman akong maisip na sasabihin. Kahit pa may gusto akong sabihin sa kanya, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Opo, nakapagdesisyon na po ako na ituloy yung offer sa akin. Mahinang sagot ko. Is that what you really want to do? Seryosong tanong sa akin ni ma'am. Napaangat naman ang tingin sa kanya. Yes po. Buo na po ang desisyon ko una pa lang. Naguluhan lang po ako dahil na-aksidente kami ni Harvey. Ayoko pong iwan siya sa ospital sa totoo lang. Sabi ko, hindi ko naman kayang magsinungaling. Alam naman ni ma'am ang gusto ko dahil sa tingin ko ay nababasa niya ang isip ko. Don't worry, Anya. Ako nang bahala sa anak ko. Alam kong mahihirapan siyang tanggapin pero tutulungan namin siya. Hinawakan ni ma'am ang kamay ko at tumingin siya akin habang nakangiti. Kumirot ang puso ko pero nung sinabi niya na tutulungan nila si Harvey, ay kahit papaano napanatag ang isip ko. May gusto lang po sana akong ipabigay kay Harvey. Nag-alangan na sabi ko at nanginginig na iniabot ko sa kanya ang sulat. Gusto ko po sanang ibigay niyo kay Harvey yan. Hindi ko po kasi kayang puntahan siya at magpaalam sa kanya. At saka mag-iiba na rin po ako ng phone number para hindi na kami makapag-usap. Dagdag ko pa habang pinipilit ang sarili ko na hindi maluha. Puputulin mo na ang connection mo sa anak ko? Punong-puno ng pagtataka ang mukha ni ma'am dahil sa sinabi ko. Pero iyan kasi talaga ang plano ko. Opo, mahihirapan po kasi akong umalis kung hindi ko puputulin ang connection ko sa kanya. Siguradong pipigilan lang po ako ni Harvey. Alam ko sa gagawin ko ay mas mahihirapan lang si Harvey. Pero wala na po akong magagawa. Sige, makakaasa ka na makakarating ito kay Harvey. Sabi ni ma'am at inilagay ang sulat sa ibinigay ko sa bag niya. Samantala, nandito na rin naman pala ang nanay ko dala-dala ang 2 baso ng juice. Nakahanda na ba ang gamit mo, Anya? Maya-maya ay susunduin ka na ni Tita May mo, sabi ni Mama. Opo, nakahanda na po. Sagot ko at ininom ang juice. Kung gusto ninyo ay sumabay na kayo sa amin. Kung gusto ninyo naman ay doon muna kayo sa condo namin sa Mandaluyong habang hinihintay nyo ang schedule ng flight ninyo. Alok pa ni Mama, pero agad akong umiling at tumanggi. Nakakahiya naman. Alis na nga ako, tapos gagamitin ko pa
ang kondo nila. Paalam Marie Chris, ingat, sigaw ni Mama. Bye Adelina, have some tea with me sometimes, paalam naman ni Ma'am bago pumasok sa sasakyan. Kahit pa nasa loob na sila ng sasakyan ay panay pa rin sila sa pagkaway. Pumasok na ako sa loob at napailing. Parang magkaibigan agad sila, Mama at Ma'am ni Harvey. Aalis na po ako. Nasa kanto na daw po ang taxi ni Tito Fred at Tita May. Paalam po Mama. Sambit ko habang hinihila ang dalawang maleta at may suot-suot pa akong malaking backpack, ang bigat. Teka anak, ito ang baon mo. Nilagay ni Mama ang 5,000 sa kamay ko. Nagulat naman ako. Hindi ko na ito kailangan. Pagkakasyahin ko na ang budget ng school. Wag na po Ma, may budget naman po. Ibibigay ang school namin. Tanggi ko, pero hindi nagpatinag ang nanay ko. Hindi anak, sa iyo yan. Bumili ka ng baon mo bago ka pumunta ng airport. Kung gusto mo ay bumili ka ng damit, kahit ano, sabi ng nanay ko. Pero Ma, naputol ang sasabihin ko dahil tinakpan ng nanay ko ang bibig ko. Wala nang pero-pero anak. Maging masaya ka doon. Huwag ka lang basta mag-aral, mag-enjoy ka rin. Hindi kita pagbabawalan dahil alam kong hindi ka gagawa ng mga bagay na ikasasama mo. Alam kong mahirap para sa iyo na iwan si Harvey. Pero alam kong kakayanin mo. Alam kong pagkatapos ng 4 na taon ay babalik ka rito. Magiging successful ka at pwede na kayong maging masaya ni Harvey anak. Mahabang sabi ng Mama ko at pansin ko na naluluha din siya. Dahil naman doon ay hindi ko na rin mapigilang maiyak. Niyakap ko ang nanay ko at patagong naiyak din ako. Wala akong magtatago sa nanay ko. Alam niyang hindi ito madali para sa akin. Sige na anak, baka naghihintay na ang tita mo, sabi ni Mama. Tumango naman ako at nagpaalam na. Naglakad na ako papunta sa lugar na sinasabi ni Tita May kung nasaan sila. Hanggang sa nakita ko na ang taxi nila kaya dumiretso na agad ako papunta doon. Binati ako nila Tito at Tita. Tinulungan din ako ni Tito na ilagay ang mga bagahe ko sa loob ng sasakyan. Kasunod noon ay nagsimula ng paandarin ng driver ang taxi. Kapatid ni Mama si Tita May at asawa naman niya si Tito Fred. Sa kanila muna ako maninirahan habang hinihintay ko ang flight ko papuntang ibang bansa sa Amerika. Sa susunod na linggo pa kasi yon. At para na rin mas malapit ako sa airport. Sa Las Piñas kasi sila nakatira. Habang nasa biyahe kami ay kinakausap ako ni Tita. Hindi naman ako masyadong nagsasalita dahil hanggang ngayon ay malungkot pa rin ako. Sa pag-alis ko, mabuti na lang talaga ay maganda at masigla si Tita magsalita. Naaaliw ako sa kanya. Nakarating na kami rito sa bahay nila Tita May. Simple lang at maliit ang bahay nila dahil silang dalawa lang ang nakatira dito. Wala kasi silang anak. Naalala ko pa dati nung bata ako ay gusto nilang palagi na nandito ako sa bahay nila dahil wala silang bata sa bahay nila. Hanggang sa nanatili akong ilang buwan dito nung naghiwalay ang mga magulang ko. Ay nga, dito ka muna sa isang kwarto. Nalinis ko na ang kwarto kaya pwede na iyang tulugan. Ayusin mo muna ang mga gamit mo at pagkatapos kakain na tayo. Sabi sa akin ni Tita kaya pumasok na ako sa kwarto na sinasabi niya. Inilagay ko na ang mga maleta at bag na daladala ko. Nakahiga na ako sa kama. Pakiramdam ko ay pagod na ako. Ang malala ay hindi naman ang katawan ko ang pagod, ang utak ko. Pagod na pagod ang utak ko kaya isip hanggang ngayon ay hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko kaya iniisip ko rin kung itutuloy ko ba. Baka kasi hindi pa talaga ako sigurado at kapag nasa American ako, doon ko pa lamang masasabi na ayaw ko na talaga. Pero wala na, nandito na ako. Kahit pa hindi ko gustuhin at kahit pa may pumipigil sa akin, kailangan kong ituloy. Para rin naman ito sa akin. Gaya nga na sabi ni Mama, kung anong makabubuti sa akin ay iyon ang piliin ko. Inayos ko ang sarili ko at tumayo. Lumabas na ako ng kwarto at naabutan ko ang tita ko na naghahanda ng pagkain sa lamesa.
Asan po si Tito? Tanong ko dahil hindi ko makita si Tito Fred. Umalis ng tito mo, Anya. May trabaho kasi iyon kaya hindi makakasabay sa atin kumain. Sabi ni tita kaya tumango ako at naupo na sa upuan. Pagkatapos namin ay kumain, ay naglinis naman ako ng katawan. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa kwarto dahil gusto ko na sanang makatulog. Baka sakaling mapahinga ko ang utak ko kaiisip. Nagising ako dahil ring ng ring ang telepono ko. Napakamot naman ako ng ulo dahil gusto ko pa sanang makatulog. Napatingin ako sa alarm clock sa tabi ko at nakita ko ang 2:00 na ng gabi. Napasarap siguro ang tulog ko kaya inabot ako ng madaling araw. Agad kong hinanap ang telepono ko at napaisip kung sino naman ang tatawag sa akin. Hindi naman pwedeng ang nanay ko ito dahil siguradong tulog na rin ang nanay ko. Siguro ay ang mga kaibigan ko lang ito. Tiningnan ko at anong number ito. Dito na ako nagsimulang kabahan. Sinagot ko ito at dahan-dahan na tinapat ang telepono sa tainga ko at pinakinggan kung sino ang nagsasalita. Anya, where the fuck are you? Nagulat ako dahil buong galit at diin na sinabi iyon ni Harvey. Harvey, naputo lang sasabihin ko dahil nagsalita pa ulit siya nang lalong mas nagpakatakot sa akin. Galit na galit si Harvey ngayon dahil hindi niya magawang kumalma. Ngayon niya lang ako nasigawan at ngayon lang siya muling nakapagsalita ng mga ganong bagay. Shit, where did you go? School? Bullshit, bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Ano, iiwan mo na ako? You want to leave me? Nanginginig na ang mga kamay ko. Nakakatakot si Harvey. I will find you. You can't leave me. I will fucking find you, Anya. Sa puntong iyon ay mahina lang boses niya, pero bawat salita ay binibigyan niya ng diin. Dali-dali kong pinatay ang tawag at naibatok pa ang telepono ko dahil sa takot. Kakaiba si Harvey at pakiramdam ko ay galit na siya. Napasabunot naman ako sa sarili ko dahil nakalimutan ko palang palitan ang numero ng cellphone ko. Nagkaroon patuloy ng pagkakataon si Harvey na matawagan ako at mas malala pa ay paniguradong hindi na naman matatahimik ang isip ko sa mga sinabi niya. Hindi ko gustong sagarin ang galit ni Harvey at alam ko na rin na nagagalit siya dahil nasaktan siya sa naging desisyon ko. Pero ano bang dapat kong gawin? Pag-ibig ba ang dapat piliin at hindi pangarap? Kinuha ko ulit ang telepono ko. Nagpasalamat ako dahil hindi naman nabasag o nasira ang telepono ko. Kaya agad kong tinawagan sila V at Jade. Sila lang ang nakakaalam sa mga plano ko, bukod kay mama at sa mom ni Harvey. Kaya dapat masabihan ko na sila bago pa sila makausap ni Harvey. Tinawagan ko muna si V pero hindi ito sumagot. Kaya si Jade naman ang tinatawagan ko at sinagot naman iyon ni Jade. Anya, madaling araw na ba't gising ka pa? Bungad ni Jade sa tawag ko. Jade, sabihin mo kay B na kapag tinanong kayo ni Harvey tungkol sa mga plano ko, tungkol sa pag-alis ko ng bansa ay huwag na huwag kayong magsasalita. Huwag niyo sabihin kay Harvey ang plano ko. Nagmamadaling sabi ko. Dahil baka hindi nasagot ni V ang tawag ko dahil kinakausap niya si Harvey. Ganun ba? Sige. Sasabihan ko si V. Nagmamadaling sabi ni rin ni Jade at pinatay na ang tawag. Sana talaga ay walang masabi si V kay Harvey dahil paniguradong malalaman ni Harvey at baka maabutan pa niya ako dito sa Las Piñas. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at hinihingal na ako dahil sa kaba. Ilang beses akong huminga ng malalim at nang maramdaman kong hindi na ako masyadong hinihingal ay tahimik na lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa kusina ng tita ko. Kumuha ko ng tubig at uminom. Agad naman na inayos ang sarili ko dahil nakita ko si tita na lumabas ng kwarto nila. Pumunta siya rito sa kusina at uminom ng tubig. Nagising ka? Masyado bang malamig? Bungad na tanong sa akin ni tita habang kumukuha siya ng tubig. Napalunok naman ako at nag-iisip ng dahilan. Opo, malamig po kasi. Saka nagutom po ako kaya tumingin po muna ako
kung may pagkain. Dahilan ko. Oo nga pala, nakatulog ka kanina kaya hindi ka nakakain ng hapunan. Naiisip ko rin kasi na huwag ka nang gisingin dahil baka pagod ka. Sabi ni tita at kinuha ang pagkain at siya na mismo ang naglagay sa plato at naghain para sa akin. Umupo naman ako at nagsimulang kumain. Kahit hindi naman ako nakakaramdam ng gutom, ang nararamdaman ko ay kaba. Aalis kami ni tito mo bukas dahil bibili kami ng mga kailangan dito sa bahay. Ikaw, may pabibili ka ba? O di kaya sumama ka na lang sa amin, sabi ni tita. Okay na po ako dito, maikling sagot ko. Ayaw kong umalis dahil baka may makakita pa sa akin. Kung kailangan kong magtago kay Harvey ay tataguan ko siya. Kapag desisyon na ako, itutuloy ko ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Siguro ay nahihirapan lang talaga na tanggapin ni Harvey sa ngayon. Siguro ay nabigla lang siya. Tatanggapin ko kung magagalit naman siya sa akin. Sige Anya, babalik na ako sa kwarto. Maaga pa kaya matulog ka na ulit. Saad sa akin ni tita at naglakad na papuntang kwarto nila. Sinisigurado kong nakapasok na doon si tita bago ako umiyak. Naawa ako kay Harvey. Sa mga oras na ito ay baka nasa ospital pa siya, pero binigyan ko agad siya ng problema. Baka dahil doon ay mapatagal pa ang pagaling niya. Bumalik na ako sa kwarto at tiningnan ko ang telepono ko. Tumawag si V kaya sinagot ko agad. Sinabi sa akin ni Jade, "Thank God, I didn't said it." Tumawag sa akin si Harvey at tinanong kung nasaan ka daw. Buti na lang ang sabi ko ay nasa ibang lugar ako ngayon at hindi ko alam kung nasaan ka. Don't worry, Harvey doesn't know where you are right now. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni V. Mabuti na lang talaga ay magaling makiramdam si V at hindi niya agad nasabi. Kung hindi ay baka agad-agad pumunta dito si Harvey at magulat ang mga tito at tita ko. Salamat B, mabuti na lang hindi mo nasabi. Pasensya na sa abala, sabi ko. It's okay Anya, matulog ka na. Huwag kang masyadong mag-isip, baka magkasakit ka. Good night, bye. Paalam ni B at pinatay na ang telepono. Nilagay ko naman ang cellphone ko sa gilid ng higaan at nahiga na ako. Blanko lang ang utak ko habang nakatingin sa kawalan. Lumuluha na ang mga mata ko kahit wala na akong maramdamang emosyon. Isinantabi ko na lang muna ang pag-iisip at pinilit ang sarili na makatulog.